Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Isa pang mainit na balita, may dalawang panibagong freeze order na nakuha ang Anti-Money Laundering Council laban sa isang mataas na opisyal ng gobyerno at isang dating elected official. Ayon sa AMLAC, sakop ng freeze order ang 230 bank account, 15 insurance policy, 2 helicopter at isang eroplano. Ang 3 air assets pa lang, abot na raw sa halagang halos 4 na bilyong piso. Layon daw ng freeze orders na mabunyag ang anumang posibleng money laundering scheme na may kinalaman sa mga questionable flood control project. Hindi tinukoy ng AMLAC kung para kanino ang dalawang freeze order. Mainit na balita pa po, lumakas pa bilang severe tropical storm ang bagyong Verbena habang papalayo po ito sa ating bansa. Namataan yan ng Pag-asa 310 kilometers east-northeast ng Pag-asa Island sa Palawan. Taglay nito ang lakas ng hangin na hanggang 95 kilometers per hour. Lumakas ang bagyong Verbena matapos ang ikapitong landfall. Unang tumama ang bagyo nitong Lunes sa Bayabas, Surigao del Sur at sa Hagna, Bohol. Nasundan po yan kahapon sa Talisay, Cebu, Valle Hermosa, Negros Oriental, San Lorenzo, Guimaras, Miagao, Iloilo at ang ikapitong landfall ay sa Linapakan, Palawan, mag-aalas 11 kagabi. Kahit palayo na ho ang bagyo, magpapaulan ng trough o extension ng bagyo rito sa Metro Manila, malaking bahagi ng Mimaropa Region, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Aklan at Antique. Hanging amihan ang umiiral pa rin sa Batanes at Ilocos Region. Shearline naman sa ilang pang bahagi ng Luzon. Mas makakaasa na sa maayos na panahon ang Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas at buong Mindanao. Pero pinaalerto pa rin ang mga residente sa mga posibleng local thunderstorm. Pugante na ang turing ng Department of Justice kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque matapos kanselahin ang kanyang passport. Sabi naman ni Roque, hindi siya pwedeng arestuhin dahil humihiling pa siya ng political asylum sa the Netherlands. Balita hatid ni Joseph Moro. Sa pananaw ng Department of Justice, may tuturing ng fugitive o pugante si dating presidential spokesman Harry Roque. Isa si Roque sa mga nahaharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa pogo ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Hiniling na ng gobyerno na mailagay sa Interpol Red Notice si Roque para sa pag-aresto rito. Sinapubliko ang utos ng Pasig RTC Branch 157 na kanselahin ang kanyang passport. Sa Facebook Live ni Roque, meron pa po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagfa-file po ako ng motion for reconsideration. Dagdag ni Roque, hindi siya pwedeng arestuhin dahil nag-a-apply siya ng political asylum sa the Netherlands. Ang paghingi po ng asylum ay karapatang pantao. That is a justifiable means po of why I am away from jurisdiction of the Philippines. Wala pong ebidensya na ako'y nag-recruit na kahit sino para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Pero sa anunsyo ng DFA, kinansela na ang passport ni Roque, kinatawan ng Lucky South 99 na si Cassandra Ong at 3 iba pa. Our understanding of the passport law is that if there's a court order declaring the passport holder as a fugitive, the DFA can take action and implement the order. Itinanggi rin ni Roque ang mga lumabas na ulat na inaresto siya sa the Netherlands. Sabi ni Roque may flight siya patungo sa Vienna, Austria. Nang tanungin kung posible nga ba makabiyahe si Roque dahil kanselado na ang pasaporte nito, sabi ng DOJ hindi raw ito posible kung wala siyang valid passport. At pwede siyang hulihin ng immigration authorities at maaaring ma-detain ng anumang bansa kung gawin niya ito. Ang DILG wala ring natanggap na opisyal na komunikasyon na kumukumpirma sa pag-aresto kay Roque. Tingin ng DOJ walang basehan ang paghingi niya ng asylum. At the end of the day, he has to demonstrate and establish to the authorities na he is being persecuted here. There is no persecution but he is evading prosecution. Ayon sa DOJ, nag-alok sila ng 1 milyong pisong pabuya para sa impormasyong makatutulong upang maaresto si Cassandra Ong. We confirm that we're having difficulty, precisely, di ba? The reward is basically crowdsourcing to. With the current information we have, we don't have enough.
Batid naman po natin sa nakalipas, may kakayanan na umikot, malaw, makalabas at pumasok ng Pilipinas na hindi natutukoy. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, huling natrack si Ong sa Japan sa unang bahagi ng taon. Nasa red notice na rin umano ng Interpol si Ong, nangangahulugang tutulong ito sa pag-aresto sa kanya. Pero sabi ng DOJ, walang record na lumabas si Ong sa bansa. Baka nag-backdoor. Isa po siya talaga dun sa principal, no? Isa siya dun sa may malalim na kaalaman sa kasong nangyari. Di ba? At tulad ng sinabi ko, kaya rin tayo nag-o-offer ng reward, kulang pa ang aming impormasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Ong na diversionary tactic umano ang hakbang ng DOJ. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa update ni dating presidential spokesperson Harry Roque, hindi siya natuloy papuntang Vienna, Austria dahil sa kanyang medical condition. Ayon kay Roque, sumailalim siya sa 2 operasyon kaya binigyan siya ng kanyang mga doktor ng medical certificate na siya ay unfit to fly. Pero naglabas daw ng fit to fly certificate ang Immigration Office ng the Netherlands para siya ay matuloy pa Austria. Dahil gobyerno raw ang nag-issue nito, tumuloy siya sa kanyang flight. Nakasakay raw siya ng eroplano pero bago pa man ito lumipad ay sinuri ang kanyang medical passport at doon nakita na siya ay unfit to fly. Pinababa raw si Roque at hindi natuloy sa kanyang biyahe. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita na tayo hatid ng GMA Regional TV. Nakaranas ng masamang panahon ang ilang lugar sa Luzon dahil sa epekto ng shear line. Chris, saan po yan? Connie, sa TV Albay, nagkaroon ng flash flood sa ilang barangay. Nagulat na lang ang mga residente nang biglang rumagasa ang tubig sa kalsada. Nalubog sa tubig ang ilang tricycle. Kanya-kanya namang salba ng gamit ang mga residente. Inabisuhan sila na manatiling alerto at lumikas kung kinakailangan. Nagkaroon naman ng rock slide sa isang kalsada sa Pinukpok, Kalinga. Patuloy ang clearing operations sa lugar para alisin ang malalaking tipak ng bato. Hindi muna pinapadaanan o pinapayagang dumaan sa kalsada ang malalaking sasakyan. Dahil naman sa bagyong Verbena, stranded ang mahigit sa 1,000 pasahero sa Batangas Port matapos kansilahin ang ilang biyahe pa Visayas at Mindanao. Sa uling ulat ng Philippine Ports Authority kagabi, nasa 1,194 na pasahero ang stranded doon. Sugatan naman ng isang lalaki matapos aksidenteng tamaan ng bala ng baril sa Bangaldan dito sa Pangasinan. Ayon sa pulisya, pauwi na sana ang biktima at kaibigan niya nang biglang may mamaril. Hindi sila ang target ng mga gunman, kundi ang isang babae na balak lang daw takutin ng mga sospek matapos umanong mandaya sa sugalan. Hindi tinamaan ang babae. Sabi ng mga pulis, tumama ang bala sa bakal, tumalbog at aksidenteng tinamaan ang dibdib ng biktima. Naaresto ang mga sospek na nangakong tutulong sa gastusin ng biktima sa ospital. Tumangging humarap sa kamera at magbigay ng pahayag ang mga sospek. Malapit na raw maaresto ang ilang malalaking personalidad na sangkot sa flood control issue. Sinabi yan ni DILG Secretary John Vic Remulla matapos mahuli ang 8 akusado sa kaso kaugnay sa flood control project sa Oriental, Mindoro. Big fish are coming soon. We should expect the Discayas, the senators, the congressman, within the next 5 weeks ay sunod-sunod silang makukulong na. Ayon kay Remulla, walang special treatment sa mga Diskaya at sa mga mambabatas kapag sila ay naaresto. Sisikapin pang kunin ang pahayag ng mga Diskaya kaugnay nito. Sa 8 akusado, 6 ang nakakulong sa Quezon City Jail Male Dormitory. Isa ang nakakulong sa Camp Karingal at isa ay pinayagang magpiyansa sa kasong graft. Lahat sila ay may mga dating tauhan o mga dati po silang tauhan ng DPWH ni Maropa. Ayon pa kay Remulla, patuloy nilang hinahanap si dating Congressman Zaldico na kabilang sa mga may warrant of arrest. Si Ko ay sinasabing konektado sa SunWest Corporation na kontraktor ng substandard flood control project sa Oriental, Mindoro. Nauna nang itinanggi ni Ko ang mga akusasyon laban sa kanya.
Sa ibang balita, hanggang sa kulungan magkasama ang dalawang magkaibigan matapos maaresto dahil sa pag-snatch umano ng cellphone ng isang babae sa Quezon City. Itinanggi nila ang akusasyon. Balita hatid ni James Agustin. Walang kawalaan dalawang lalaki ng arestoy ng pulisya dahil sa paghablot umano ng cellphone sa Barangay South Triangle, Quezon City. Ayon sa pulisya, pauwi ng 35 anyos sa babaeng manikurista nang mabiktima ng riding in tandem. Pagsapit niya doon sa may kanto ng Scout Borromeo, bigla sumulpot itong mga suspect na lulad ng motor at agad hinablot yung kanyang cellphone habang ginagamit niya ito. Nagsisigaw daw ang biktima at nakahingi ng tulong sa mga rumorondang pulis. Habang patakas itong mga suspect ay na-intercept ito ng ating mga operatiba at doon na block at yun nga, nahuli itong dalawa. Nabawi mula sa mga suspect ang cellphone ng biktima na nagkakalaga ng 7,000 piso. Inimpound din ang motorsiklo na sinakyan nila. Ang isang suspect nahulihan pa ng di-lisensyadong baril na kargado ng mga bala. Base sa investigasyon, magkaibigan ng dalawang suspect na taga Sampaloc, Maynila at dumarayo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para makapangbiktima. Ang modus nila, nagmamanman muna sila. Kapag mayroon nakita silang potensyal na bibiktimahin, babalikan nila to kapag medyo sa tingin nila na clear yung lugar, manghahablot sila ng cellphone. Itinanggi ng magkaibigan ng aligasyon sa kanila. Hindi po namin ginawa po yan. Ba't kayo inaresto? Pauwi na po kami nun, sir. Tapos? Nung hinarang po kami, sir. Wala po kaming ganun lakad, sir. Wala po akong ganun baril, sir. Sinampahan ng mga suspect ng reklamong theft. Ang isa may karagdagang reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinalaga ni Presidential Son at Congressman Sandro Marcos ang pagdawit sa kanya ni dating Congressman Zaldico tungkol sa usapin ng budget insertions. Sagot ni Marcos, destabilisasyon at hindi revelasyon ang mga sinabi ni Ko. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Personal umanong nakausap ni dating House Appropriations Committee Chair Zaldico si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umano'y budget insertion sa 2025 national budget. Sabi ni Ko sa bagong video, si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz ang nag-ayos ng kanilang pulong noong Marso. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Bukod sa 100 billion pesos, humirit pa raw ang Pangulo ng dagdag na 50 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismong siya ang nagbibigay ng utos. Ayon kay Ko, kahit sa panukalang 2026 budget na tinatalakay pa ngayon ng Kongreso, may mga pinasingit daw na mga proyekto ang Pangulo. Kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan
na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's budget, kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez. Idinawit din ni Ko si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa budget insertions. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. Kasabay niyan ang paglalabas ni Ko ng umano'y listahan ng mga insertion ng nakababatang Marcos. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Ang mga akusasyon ni Ko, tinawag ni Congressman Marcos na destabilization. Base raw sa intel, nakipagkasundo si Ko sa mga gustong magpabagsak sa gobyerno para anya matakasan ang kanyang mga krimen. Kahit sino naman daw ay pwedeng umupo sa harap ng kamera at magpakalat ng mga kasinungalingan. Tinawag pa niyang bagong kampyon ng mga DDS si Ko na ang mga pahayag-an niya ay katang-isip at mali. Inalis din anya si Ko bilang chairperson ng House Committee on Appropriations, hindi dahil sa kapritsyo lang ng isang individual, kundi dahil sa kasakiman daw nito at katiwalian. Panawagan pa ni Marcos sa publiko, huwag magpabudol kay Zaldico. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng Malacanang kaugnay ng mga sinabi ni Ko. Si Cadiz naman, naka-leave daw ngayon at inaasahang babalik sa November 28. Dalawa po kami na hindi na-assignan to interview any of the witnesses. Hindi visible sa akin yung mga evidence being gathered, yung testimonies ng potential witnesses. Similarly with Yusek Cadiz. So, until today po, he is not involved in any of the ongoing investigations relative to the flood control issues of the Department of Justice. Ayon kay Navotas Representative Toby Tiangco, nalaman ng Pangulo ang tungkol sa budget insertion kaya pinahold daw niya ang mga pondo na na-flag ng ehekutibo. Alam niya yung mga insertions kasi di ba yun ang naging role ko nung Marso eh. Kasi nung January, di ba pinahold lahat. So yung Senate, binigay nila yung listahan nila within 3 days. Yung House, 3 buwan na hindi binibigay. So yun yung naging role ko nung January pag-aralan. And as of July 29, after the SONA, may naka-hold pa dyan na 80 billion na hindi na talaga ni-release eh. Kasi yun yung kaduda-dudang mga proyekto, no? Hindi ito in defense, no? But I have to say what really happened, di ba? Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng Malacanang kaugnay nito. Sa gitna ng mga isyu sa pondo, naghain ng Makabayan Block ng resolusyon para paimbestigahan sa Kamara ang mga pahayag ni Ko at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hulikam sa Maynila, isang binatilyo ang patay matapos magulungan ng truck sa Mel Lopez Boulevard. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Pumarada sa gilid ng kalsada ang trailer truck na yan sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila kahapon. Bumaba ang pahinante ng truck at sumampa sa likuran nito para mag-refill ng tubig sa radiator. Sa kuha namang yan, may kita ang 4 na kabataan na tumatawid sa kalsada. Tila naglalaro rin sila sa gilid ng truck habang ang pahinante naman pumasok na sa loob ng truck. Maya-maya, biglang umandar ang trailer truck at nagulungan ang isa sa mga kabataan. Dead on the spot ang 13 anyos na lalaking biktima. Ayon sa barangay, agad silang tumawag ng tulong para maiangat ang biktima pero inabot daw ng 3 oras bago nakuha ang kanyang katawan.
Siguro, sir, mga alas 5. Dumating na po yung Purinarya dyan sa Road 10. Yung bata galing ng Aroma, yung 4, naghaharutan talaga sila. Bali, naiwan kasi yung isa doon sa ilalim, parang umupo eh. Tapos pag upo niya, biglang umandar yung ano. Ginamitan daw ng jack and track para maiangat ang katawan ng biktima. Sabi ng barangay, bawal pumarada sa gilid ng Mel Lopez Boulevard pero may ilang hindi sumusunod. Sa investigasyon ng Manila District Traffic Enforcement Unit ng MPD, nagkaroon ng problema sa makinang truck kaya kinailangan nilang huminto sa kalsada at maglagay ng tubig sa radiator. Hawak ng mga otoridad ang driver ng truck habang isinasagawa ang investigasyon. Sinusubukan pa namin siya makuha ng pahayag, gayon din ang pamilya ng biktima. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa pang bronze medal para kay Pinoy gymnast Carl Eldroyulo. Nakuha yan ni Carl sa horizontal bar event ng 2025 Artistic Gymnastics Junior World Championships. Pumangato siya sa score na 14 habang gold medalist ang Colombia at silver ang Amerika. Nitong weekend, nagka-bronze medal din si Carl sa floor exercise event. Full support ang pamilya ni Carl kasama ang kuya niyang si Pinoy Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Nagsimula ng maglinis ang mga residenteng naapektuhan ng bagyong Verbena sa ilang lugar sa Bacolod City. Kaya update po tayo sa ulat on the spot ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Connie, matapos maranasan ang pag-ulan kahapon, putik at basura naman ang kinakaharap na problema ng mga binahang residente dito sa Bacolod City. Basa at puno ng putik ang mga gamit ng mga residenteng binaha sa Bacolod City kahapon. Gaya na lang sa Barangay Singkang Airport kung saan halos umabot sa mga bubong ang tubig baha. Pahirapan ang paglilinis ng mga residente ng kani-kanilang mga bahay bago pa man makabalik mula sa evacuation centers. Ang ilan, naabutan naming naglalaba at nagsasampay ng mga damit. Ang mga gamit na pwede pang pakinabangan, nililigpit rin ng mga ito. Magdamag na nagsagawa ng flushing ang LGU ng mga basura, debris at iba pang nakakalat sa pangunahing kalsada. Ngunit makikitang may ilang kalsada pa ring balot ng putik kaya mahirap para sa mga motorista. Ang mahigit 2,000 pamilyang lumikas, nahatiran rin ng tulong ng LGU at DSWD. Samantala, sa tala ng RDRRMC NIR, mahigit 44,000 na pamilya ang apektado ng bagyo sa buong rehiyon. Karamihan dito ay sa Bacolod City. Sa tala naman ng RDRRMC 6, mahigit 11,000 na pamilya ang apektado ng masamang panahon. Sa Western Visayas, 85 na kabahayan ang nasira. Connie, panawagan ngayon ng mga residente ang dagdag tulong lalo na sa pagpapaayos ng kanilang mga nasirang mga bahay. Connie? Maraming salamat, Eileen Pedreso. Why will we waste our time in filing a impeachment complaint na alam naman nating hindi papansinin ng House of Representatives? Pahayag yan ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung maghahain ba siya ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Matapos banggitin ang anyay mga impeachable offense na ginawa ng presidente. Kabilang daw rito ang betrayal of public trust dahil sa pagtanggi niyang sumailalim sa drug test. Nilabag din anya ni Pangulong Marcos ang konstitusyon sa pagpayag ng pamahalaan na pumasok ang International Criminal Court sa bansa, maging ang pagpayag umano niya sa budget insertions. Ebidensya raw rito ang pagpirma niya sa General Appropriations Act. Kung sakali, handa raw si Duterte na pumalit sa pwesto ng Pangulo dahil ito ang kanyang mandato. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang sa mga sinabi ng bise. There is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Isang grupo ng mga dating opisyal ng militar ang nagpadala ng liham sa Malacanang. Hindi nila sila nananawagan ng magbitiwang Pangulo, kundi ilahad niya ang kanyang alam tungkol sa mga sangkot sa katiwalian para na rin sa interes ng bayan. Balita natin ni Chino Gaston. Ladies and gentlemen, the President. Kulang sa diin at tila bang panay ang teka-teka.
Yan ang puna ng isang grupo ng mga dating military officials sa pamumuno ng Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng iskandalong dulot ng katiwalian sa flood control projects. Sa open letter na kanilang ipinadala sa Malacanang, sinabi ng grupong Advocates for National Interest na panahon ng ilahad ng Pangulo ang lahat na kanyang alam sa mga sangkot sa katiwalian alang-alang sa interes ng bayan. We are not here to judge the President. Huwag na siya mag-hold ng kanyang punches. Yung ibigay niya na ng todo-todo. Mabait na bata si Presidente eh. Ang kuwang ko lamang, siguro maging decisive siya. Maging decisive. Yun ang gusto ng grupo. Yung indecision can lead to potentially severe consequences. Definitely. Ang isang leader dapat mag-decide. Good or bad, there must be a decision. Pero paglilinaw ng ANI, hindi sila nananawagan ng pagbibitiw sa pwesto ng Pangulo o sa mga panawagan ng pagbuo ng civilian-military junta. Noong nakarang linggo, sinabi ni Senador Panfilo Lacson na may nag-alok umano sa kanya na maging bahagi ng civilian-military junta kapag napatalsik si Pangulong Marcos, bagay na kanya raw tinanggihan. May lumapit din daw sa presidente ng Caritas Philippines na si Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, pero hindi rin daw niya ito pinaunlakan. Pero sa ginagawang pagmamasid ng AFP, wala naman daw silang nakikitang banta sa gobyerno o mga palatandaang may nagbubuo ng pag-aaklas laban sa gobyerno at kahit meron, hindi raw sasali dito ang militar. That there is no such thing as a military junta within the Armed Forces of the Philippines. The AFP will never subscribe to any reset plot. Wala pang pahayag ang palasyo sa ngayon tungkol dito. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa paghahanap sa ilang personalidad na sangkot sa maanumalyang flood control projects at POGO. Kausapin po natin si Justice Undersecretary Nicolas Felix T. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Ms. Connie. Salamat sa pag-imbita sa inyong programa at magandang tanghali sa lahat ng inyong tagapagsubaybay. Yes, Yuse, kamusta po ang effort ng DOJ sa paghahanap po kay Zaldico? Unahin na po natin yan. Kay Zaldico naman, nasa sandigan bayan ng kaso at alam ko, kung di nagkakamali, Office of the Ombudsman, no, ang may nakatakdang mag-prosecute sa kanila. So sa kasalukuyan naman, kung di nagkakamali, lumabas naman ang warrant at nagpapatubad na ng warrant ang ating mga law enforcement agencies. Okay, pero maglalabas din ho ba kayo dyan sa DOJ ng pabuya, katulad po ng ginawa nyo, no? At makakatulong pa rin po ba ito sa pag-aresto kay Zaldico? Para dito kay Zaldico, wala pa naman kami instructions. Ang pabuya lamang ay para kay Cassandra Ong lamang. Sandra Ong pa lamang. Okay. Paano kayo makakatiyak na hindi ho lalabas ng bansa, no, si Justice Undersecretary Jose Cadiz na binabanggit din ho na bagman raw di umano ni Zaldico? Wala namang requirement na hindi siya lumabas ng bansa. Ngayon ay di naman siya subject ng HDO o ng PHDO at sa kasalukuyan ay nakalib lang naman siya. Wala sa aming tanggapan. Bakit ho kaya nabanggit na wala hong basihan yung sinasabi ho ni Attorney Roque na hindi raw siya po pwedeng arestuhin dahil humihiling pa siya ng political asylum sa the Netherlands? Ang naiintindihan ko dyan ay yung principle of non-refoulement, no? Sa mga asylum proceedings, no? Yun naman ang basehan niya. Pero tulad ng sinabi namin kahapon, nasa bansa na nagre-renig na kanyang application kung ibibigay nila to kay Attorney Harry Roque. Okay. At ano ho ang status ng pakikipag-ugnayan natin sa Interpol kaugnay po sa mga tinutugis na personalidad sa ibang bansa tulad po ni Attorney Harry Roque at Nico? Kay Cassandra Ong at kay Ronaldin Baterna, no, meron na tayong red notice mula sa Interpol. At dahil dito sa red notice ay may basehan na ang foreign law enforcement, lalo na pag nasa bansa na member ng Interpol, na arrestuhin sila at dali sa Pilipinas. Doon sa mga ibang mga individual tulad ni Attorney Harry Roque ay kasalukuyan pending pa yung ating request for red notice. Okay. Ano pong masasabi nyo? Dahil ang sabi po ng kampo ni Cassandra Leong, diversionary tactic daw ang reward na alok ng DOJ. Diversionary tactics, di ko naman alam kung diversion saan, no? Basta kami naman, ginagawa lang namin ang trabaho namin
Itong kaso naman ni Cassandra Ong at ng mga ibang mga kapwa-akusado niya dito sa Porac Pogo ay matagal nang gumagalaw. At gagalaw itong kasong to kahit ano pang ibang mga kaso, kahit ano pang ibang ganap dito sa bansa natin. Nakakatulog pa ho ba ang mga tauhan ninyo dyan sa DOJ sa dami ho na mga dapat nahabulin at kasuhan, sir? Medyo mahirap na, no? Medyo kulang na kami sa tulog, kulang kami sa tao, pero tuloy lang, no? Tuloy lang ang pagpursige sa aming trabaho. Alright, marami pong salamat, sir, sa inyo pong binigay sa aming information at oras. Thank you, Ms. Connie. Yan po naman si Justice Undersecretary Nicolas Felix T. 7 ang patay sa engkwentro sa probinsya ng Cotabato. Ayon sa Provincial Police, alitan sa lupain ang sanhi ng barilan. Sa saliksay sa pulisya ng nag-iisang survivor, tinambangan sila ng mga lalaking nakatakip ang mukha nang pasukin nila ang pinagtatalunang teritoryo sa border ng Matalam at Kidapawan. Inaalam pa ng pulisya kung sino ang mga nang-ambush. Nasa 30 pamilya ang lumikas kasunod ng engkwentro. Naglatag na ang mga otoridad ng dagdag na seguridad sa lugar. Wednesday, mga mare at pare, ready na ba ang lahat na mag-Christmas shopping? Dahil bukas na ang isa sa paboritong Christmas shopping destination in the metro, ito ang Noel Bazaar dito sa World Trade Center. Mas pinabongga ang Noel Bazaar this year na nagse-celebrate ng kanilang 25th anniversary. Kasalukuyang ginaganap ang star-studded na ribbon-cutting ceremony na dinaluhan ng Kapuso stars na sina Carla Abellana, Jillian Ward, P-pop group Cloud7 at si Asia's multimedia star Alden Richards. Narito rin si Mayos Gozon Bautista, President and CEO of Cut Unlimited Incorporated at kanilang Managing Director na si Justin Bautista Reyes, ang organizer ng Noel Bazaar. In attendance rin si GMA Kapuso Foundation EVP and COO Ricky Escudero Katibog at ilang partners ng Noel Bazaar. Talagang one-stop shop na dito dahil sa dami ng pagpipilian. Mula sa mga damit, sapatos, bags, accessories, Christmas decors at gamit sa bahay na perfect pang regalo ngayong Pasko. At kung nagutom ka naman, marami ring mabibili ng pagkain. Ang maganda rito, nag-shopping ka na, nakatulong ka pa at dahil parte ng kikitain ng Noel Bazaar ay mapupunta sa GMA Kapuso Foundation. Mamayang hapon magkakaroon din ng celebrity auction kung saan maaari kayong makabili ng mga gamit mula sa inyong favorite celebrities. Nandito ang Noel Bazaar mula ngayong araw hanggang November 30 from 11 a.m. to 10 p.m. Yan muna ang latest. Balik sa inyo dyan sa studio. Success sa pagpapakilig ang first fan meet ni Sparkle star Michael Sager. Pagpasok pa lang ni Michael, tilian na ang kanyang fans. Lalo pang lumakas ang cheer nang mag-perform siya ng romantic songs. G rin siyang sumalang sa hot seat at sinagot ang questions ng fans. Nagkaroon din ng hug and photo opportunity with him ang mga dumalo. Nag-guest sa fan meet si Zephanie, ang co-star ni Michael, sa upcoming Kapuso drama series na Born to Shine. Special episode ang aabangan sa 23rd anniversary ng Kapuso Drama Anthology na magpakailanman. Tampok sa two-part special ang kwento ng isang babaeng napunta sa death row. Bida rito sina Mikey Quitos at Beauty Gonzalez. Mapapanood ng special episode sa November 29 at December 6. Sa magpakailanman anniversary MediaCon, napa-throwback ang host na si Mel Tiangco. Ibinahagi niya ang ilan sa mga pinakatumatak na episode na itinampok nila sa nakalipas na mahigit 2 dekada. Chinika rin ni Tita Mel sa inyong mare kung anong storya pa ang gusto niyang ma-feature. My dream will be a miracle. Ang gusto kong storya, makakuha ng mga tao na involved sa flood control project. Aamin siya, hihingi siya ng tawad. Hindi lamang sa Diyos, kung hindi pati sa taong bayan. Gagawa siya ng kabutihan. Yung ganon ang gusto kong mangyari.
Samantala, pinarangalan ng Biz News Asia Magazine ang mga natatanging leader at personalidad. Kabilang po dyan ang CEO at presidente ng GMA Network na si Gilberto Duavit Jr. Balitang hatid ni Mariz Umali. Sa ika-24 na anibersaryo ng kilalang business news magazine na Biz News Asia at ika-77 kaarawan din ng founder at CEO nitong si Tony Lopez, kinilala ang ilan sa pinakamagagaling na lider ng bansa sa kanilang taunang Excellence Awards. Kabilang sa ginawaran ng prestigyosong Management Excellence Award, ang CEO at presidente ng GMA Network Incorporated na si Gilberto R. Duavit Jr. bilang pagkilala sa mahigit 3 dekada niyang karanasan at pamumuno sa industriya ng media. If you will notice, GMA Network 7 and Mr. Duavit are the only honorees in the media segment of business. Media is one of the most difficult enterprises to manage today, and it's really quite an achievement to remain number one every step of the way. That means you have to have excellence, passion, upholding the values of truth, freedom, democracy, justice, and everything that is good in the people and in the nation. Sa kabila ng mga pagbabago ng teknolohiya at hamon ng artificial intelligence at deepfake, nananatili raw ang integridad at patas na pagbabalita ng GMA Network. Because every time we are being challenged by AI, by data analytics, by disinformation, misinformation, blatant lies. And we always have to uphold our integrity. And we always have to uphold the truth. And we always have to serve the interests of the people versus the interests of the few, of the vested few. Nananatili rin daw matatag ang Kapuso shows at programs dahil sa pamamahala ni Duavit. Kinilala rin ng Biz News Asia si Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo para sa Judicial and Public Service Excellence Award. Nakakuha naman ang Excellence and Public Service Award si Senate President Tito Soto, House Speaker Bogie D, DPWH Secretary Vince Dizon, at DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Kinilala rin si First Lady Luis Araneta Marcos para sa Governance Excellence Award. Kinilala rin ang husay, integridad at malasakit ng ilang pang leader sa iba't ibang larangan. Iginawad ang Excellence in Architecture Award, Advocacy and Government Relations Excellence Award, Digital Management Excellence Award, Excellence in Dentistry Award, Financial Management Award, Management Excellence Award, Visionary Management Excellence Award, at Economic Management Excellence Award. Sa programa nagtanghal ang mga Kapuso Sparkle artist at singer na sina Hannah Priscillas at Anthony Rosaldo. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa lagay ng panahon ngayong isa ng severe tropical storm, ang Verbena. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Nasaan na yung severe tropical storm Verbena sa ngayon? Rafi, sa ngayon patuloy nang kumikilos palayo ng landmass ng ating bansa. At kaninang alas 10 ng umaga, ito ay nasa around 310 kilometers east-northeast ng Kalayaan Island. So inaasahan nga natin na posibleng ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw ay tuloy na itong lumabas ng PAR. Pero sa mga oras na ito, lugar na nakataas ng wind signal number 1, itong ang Kalayaan Island ay may signal number 1, ay patuloy pa rin po tayo nagmomonitor at nagbibigay babala tungkol sa mga peligro na dala nga ng bagyong si Verbena. Posible bang magdulot pa ng malakas na pagulan itong severe tropical storm Verbena, lalo na dito sa mainland Luzon? Well, malayo na po ito sa kalupaan ng mainland Luzon. Ang inaasahan natin na kung maranas man ng matinding pag-ulan na ito ng Kalayaan Island. Pero hindi pa rin natin rule out yung pag-ulan naman na dulot ng Amihan at shear line dito sa lalawigan ng Cagayan, ng Apayao, ng Kalinga, ng Isabela at ng Aurora. Within 24 hours, posibleng makaranas pa ng pag-ulan
dulot naman ng shear line at saka ng amihan. Pero in terms of pag-ulan, na dulot naman ni Verbena, itong Kalayaan Island po, dapat maging alerto din yung mga kababayan natin doon. Ano pong nakikita niyo dahilan sa malawakang pagbaha sa eastern na Visayas naman? Well, posible na dahil nakita nga natin na itong nagdaang mga araw ay dumaan itong bagyong si Verbena, maaaring yung mga ilang isolated na pag-ulan pa na dulot ng mga localized thunderstorm, dagdag pa dyan yung mga posibleng pag-apaw ng ilog sa mga karatig lalawigan na nagkataon naman na papunta sa area nila yung daloy ng tubig. Yan lang nakikita nating ilang factors kung kaya nakakaranas ng mga pagbaha, yung ilang lugar nga dito sa may bandang Visayas area. Posibleng ito rin po ba ang halimbawa ng tinatawag na saturated na yung lupa, kaya madaling nagbaha sa mga lugar na ito? Well, yes, isang bagay din po yan, no? Kasi kung saturated na, wala nang abilidad para mag-absorb pa ng tubig ulan, kung kaya yun nga, nagiging tubig baha na lang. Kumbaga nagkaroon ng paglawa, concentration ng mga tubig ulan sa ilang lugar. Bukod pa dyan sa siguro, itingnan na rin natin kung yung maayos ba yung mga waterways. Kumbaga yung mga lagusan ng tubig, daloyan ng tubig, patungo sa mga larger bodies of water. Dapat titingnan din po natin, hindi lamang yung weather, kundi yung pagbabago sa environment ng mga lugar kung na previously hindi naman po binabaha. Lalo't posibleng hindi pa na-clear yung ibang mga waterways dahil sa nagdaang bagyo. Kailan po inaasang lalabas ng PAR itong bagyong Verbena? Rapi, posibleng sa pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw ay tuluyan nang lumabas ng PAR itong bagyong si Verbena. At may panibagong sama po ba ng panahon kayong namamonitor pa? Within the next 3 to 5 days, wala pa naman, pero hindi po natin nirule out yung posibilidad na sa darating na buwan ng Disyembre, at least 1 hanggang 2 bagyo, imposible po nating maranasan bago magtapos ng taon. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Mga mare at pare, si Kapuso primetime action hero Ruru Madrid ang next celebrity house guest ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Sa episode ng reality series kagabi, ni-reveal na si Ruru sa confession room ni Kuya. Dala ang kanyang maleta. Ano kayang task ang haharapin ng housemate sa pagpasok ni Ruru? Sabay-sabay natin yang alamin Mondays to Fridays tuwing 9:40 p.m., 6:15 p.m. during Saturdays at 10:05 p.m. tuwing Linggo. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa pamamaril ang isang barangay chairman sa Digos, Davao del Sur. Ang krimen ginawa habang naka-livestream siya sa social media. Hindi nakunan sa video ang pamamaril, pero dinig ang mga putok ng baril. Biglang nagkagulo sa lugar hanggang sa makita ng duguan si Kapitan Oscar Bucol Jr. ng Barangay 3 de Mayo. Dinala sa hospital si Bucol pero pumanaw rin siya kalaunan. Sa inisyal na pagsusuri, may persons of interest na sa krimen. Ayon naman sa isa sa mga tanod ng barangay, bago pa naman ang pamamaril ay may bantana sa buhay ang kapitan. Nangangala pa ang mga pulis na mga CCTV sa lugar para sa investigasyon. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Mahigit 7 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa Minalabak, Camarines Sur. Mula yan sa ikinasang bypass operation sa 41 anyos na lalaking sospek sa barangay Irayang, Solong. Unang nakuha sa kanya ng pulis na nagpanggap na buyer ang isang sachet ng hinihinalang iligal na droga. Kalaunan, 20 sachet pa ang na-recover mula sa sospek. Sa kabuuan, mahigit sa 1 kilo ng umano'y shabu ang nakumpiska. Nasa kustodiya ng otoridad ang sospek na walang pahayag. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Update po tayo sa pagkakaaresto sa opisyal ng DPWH Mimaropa na si Engineer Montrexis Tamayo. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Badet? Pasado alas 8, kanina umaga nang dumating dito sa Sandigan Bayan si Engineer Montrexis Tamayo kasama ang mga abogado at may kasamang CIDG. Naka-hoodie na jacket, naka-mask at shades nang dumating siya dito sa Sandigan Bayan. Isa si Tamayo sa mga inisyuhan ng arrest warrant kaugnay ng 289 million peso road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro.
Sa report ng PNP-CIDG, lula ng isang flight pauwi ng bansa si Tamayo kahapon ng hapon. Pagdapag sa NAIA, doon na siya inaresto at dinala sa Camp Crame. Ina-transfer na si Tamayo sa DJNP Quezon City Jail Neil Dormitory dito sa Quezon City. Nakaset ang arraignment at plea trial sa Martes, December 2, ganap na 1:30 ng hapon kasabay ng iba pang mga kapwa-akusado. Tumangging magkomento si Tamayo sa mga tanong kaugnay ng kanyang pagkakadawit sa flood control project. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Ito partner, may instant pantanggal ng stress ang isang couple sa Maynila. May cute kasi naghihintay habang sila'y nagtatrabaho. Yan, yan ang alaga nilang si Luna. Pangiti-ngiti habang sinisilip ang fur mom na si Anne. Ang naka-work from home na si fur dad Henson, hindi naman nakaligtas sa pagiging clingy ng aso. Pinangakuan daw kasi nila na kapag time off na sa trabaho, sunod na ang playtime. Ayun, naghihintay talaga ng playtime. Mahihain daw talaga si Luna, madalas lang na kumakuna ng camera kapag natutulog o abala sa ibang gawain. Kaya ang tinetreasure nilang moments na genuine ang smile ng alagang aso kahit tutok ang camera. Patok sa TikTok ang videos ni Luna, kabilang ang isa na mahigit 100,000 na ang views. Trending! Napaka-cute talaga ng mga fur babies. Nakakatanggal talaga ng stress, no? Oo, alam mo talagang kapag meron tayong mga alaga, talagang inaalagaan din talaga dapat natin sila. Kasi sobra silang loyal sa atin. At kapag nangako ka sa kanila, dapat tuparin mo. Oo. Parang tao lang din, correct. Diba? Ang galing. Cute. Ang cute. Alam mo, naalala ko, meron din akong Shih Tzu. Love na love ko. Naku, talaga. At ganyan din ka lambing, ganyan din ka sweet. Yung mga maliliit na small dogs daw talaga malambing. Super. Ayan. Maliban na lang yung chihuahua. Ay, ganun pa. Pero very loyal sa amin ngayon.